Baliw yata ang babaeng ito. Ginalit niya si Luzixo. Hindi ka ba aalis? Lumayas ka. Kailangan ipaglaban ang mabubuting lalaki. Natatakot siya sa aura ko. Maghanap tayo ng magandang lugar. CJ. Luyi. Luyi. Hoy, manager, kanina. Yung babae, sino siya? Kliyente. Kliyente. Manager, nakahanap ako ng bagong pangarap na babae. Hindi na ako male model. Haha. Biktima na naman. Nasaan siya? Laolin, tulungan mo akong maghanap ng mabilis. Bazi. Jiazi. Bingyin. Watchen. Jengshen. Sabi ng master, dalisayang ang kapalaran ko. Matigas na kapalaran. Ang pinakamahalaga, nagdadala ako ng swerte sa asawa ko. Ganyan talaga ang mayaman. Nag-check ng bazi para makatulog kasama ang babae. Six-pack abs. Nasaan siya? Tapos na ba siya? Babalik na sa modeling. Oh. Ang baywang na iyan, hindi masama. Hindi, suyaw. Huwag kang mahulog sa kanya. Ginagamit mo lang siya. Wala ang anak ko sa club kagabi. Babalik ang pangarap niyang babae sa 1 taon. Basta hindi siya maging depressed. Bibigyan ka ni Auntie ng $30 milyon. Hindi ko mahalaga ang pera, Auntie. Gusto ko lang tumulong sa mga tao. Tama. Nakalimutan kong sabihin. Gusto ng anak ko. Inosente, kawawa na parang kuneho. Gising ka na. Gray na sweatpants. Pantyhose ng lalaki. Gusto mo ulit? Naman. Gusto ng anak ko. Inosente, kawawa na parang hindi naman. Huwag kang tumingin sa akin. Nahihiya ako. Hindi ka ganyan kahapon. Kahapon, ayaw ko noon. Pinilit ka ng mayaman at matabang babae. Kaya ko ginawa yun. Halika, pirman ang kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal. Aray. Masakit.
Mula tusong fox hanggang inosenteng kuneho. Hanggang kailan mo itutuloy ito? Hayaan mong hilutin ko. Hindi, ayos lang. Mas mabuti. Pirmahan mo muna ito. Para sa isang taon ito. Magdidiborsyo tayo pagkatapos ng isang taon. Kaya, sentimental pa rin. Alam na babalik ang pangarap niyang babae sa isang taon. Gagamitin niya ako para pagsilusin siya. Pagkatapos magkakasundo sila, at itatapon ako. Hindi ba tinutulungan mo ako? Hindi mo inaasahan na maglingkod sa ibang babae sa panahong iyon. Pipirmahan mo o hindi? Pero kahapon, para iligtas ka, ibinigay ko lahat ng pera ko sa club. Wala akong pera para panatilihin ka ng isang taon pa. May pera ako, basta pumirma ka, pananatilihin kita sa halip. Ang mukhang ito ay 70% katulad niya. May silbi pa rin ang mukha niya. Isang gabi at natauhan ang lalaki. Sige kung gayon. Buti na lang hindi ako pinapakiusapan ni Tita Luna. Akitin si Luzixu, ang prinsipe ng kapital. O hindi ako makakatakas pagkatapos ng isang taon. Master Lu, ang babaeng ito ay talagang isang turning point. Pero ano? Pero, kailangan natin ang dugo ng puso niya para sa gamot. Para masira ang sumpa ng kamatayan mo sa 30. Iyon lang ang paraan. Paano siya? Sa pinakamagandang sitwasyon, makokoma siya. Sa pinakamasama, mamamatay siya. Mayroon siyang purong yang body. Ang iyong purong yin body ay sisipsip sa enerhiya niya, ginagawang mas mahina ang kanyang katawan. Isang kanari lang. Kung mamatay, palitan lang. Pero mahirap hanapin ang dalawang mukhang kanari. Sayang. Si Master Lu ay tulad ng chismis. Walang puso. Ngayong mayroon na tayong kanari. Dapat natin itong bigyan ng magandang bagay. Kinmo, ihanda ang mga regalo sa kasunduan. Walang utang na loob na bata. Talagang walang utang na loob. Pa, ate, baka may mga dahilan siya. Hala na, anong mga dahilan naman? Siguro kamukha ng nanay niyang haliparo, hindi kayang mabuhay ng walang lalaki. Tumahimik ka. Bantayan mo ang bibig mo. Presidente Su, sa tingin ko, itong babaeng to, kailangan turuan ng leksyon. Ipakasal siya sa akin. Aayusin ko ang pag-ugali niya. Pero, hindi na birhen ang anak mo. Kung gayon ang presyo ng babae, dapat hatiin sa dalawa. Oo, tama si Jiwang. Ang tatay mo, nung menor de edad ka pa, ipinasa sa kanya ang mga shares ng nanay mo, sa kanyang sarili. Ngayon, mahirap na mabawi ang mga shares. Isa pa, hindi namatay sa depresyon ng nanay mo. Nilason siya. Nanay, kapag ginamit ko ang kapangyarihan ng mga Lu para bawiin ang korporasyon ng mga Su, padadala ko silang lahat sa impyerno para makabawi sa iyo. Tigil, lumuhad ka. Saan ka pumunta kagabi? Matanda na ako. Siyempre, kumuha ako ng male model para magpakasaya. Wala ka bang kahihiyan? Aray, pa. Sa edad mong yan, mag-ingat ka baka sumakit ang likod mo. Sa paraan mo, paano kitang papayag ang pakasalan ng mga wang? Paano niya nagawang pakasalan ako? Wala ba siyang salamin? O kahit umihiman lang? Hoy, ang mukha mo ay parang duwende na natalo sa laban-laban sa isang porcupine. Kaakit-akit. Ito ba ang anak na pinalaki mo? Mukhang hindi tayo magtutulungan. Jiwang, Jiwang. Paalam. Walang hiyak, iskandalosong pag-uugali. Paano ka makakapag-asawa niyan? Pa, nakalimutan mo bang may isa ka pang anak? Kung hindi ako makakapag-asawa, siya pwede. Ate, single ka pa rin. Paano ko naman aagawin ang atensyon mo? Mukhang maganda ito. Mukha akong napakaganda. Pa, nagiging ulyanin ka na ba? Ang sarili mong asawa, at hindi mo nakitang yakap siya. Napakabastos mo. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Asawa ko. Dapat maniwala ka sa akin. Dapat maniwala ka sa kanya. Hindi ganoon kaganda ang panlasa mo. Sa susunod, banggitin mo ang pangalan ko. Ipapakilala kita sa mas marami pa.
Honey, siguradong inedit niya to. Kailangan mong maniwala sa akin. Pero, kayo mismo ang naglagay nito dito. Kung kaya kong mag-photoshop, gagawin kong mas manipis ang biwang ko. At mas malaki ang dibdib ko. Babae ka. Ikaw, hulubot, laylay na balat, wala ka bang kahihiyan? Matandang mangkukulap, kung hindi ka nag-inom ng pildoras, hindi ka. Kailangan ko bang humanap ng lalaki sa labas? Ikaw, Dad, okay lang po ba kayo? Basura. Akala ko pa naman, mahalin niyo ang isa't isa. bastardo. Nakita ko ang nanay mo sa sarili kong mga mata. Hubad, natutulog sa kama kasama ang ibang lalaki. Inagrabyado niya muna ako. Ikaw ang sumama sa babaeng to, kaya namatay ang nanay ko na depressed. Iengi, ikaw na bata ka, pupunitin ko ang bibig mo. Suyaw, naglakas loob kang saktan ng nanay ko. Hindi lang ako naglakas loob na saktan ang nanay mo. Naglakas loob din akong saktan ka. Master, may lalaking nagngangalang Lo sa pinto. May dala siyang regalo para kay Miss Su. Mr. Lu, hindi karapat-dapat si Soyaw para sa'yo. Palalayasin ko na sana siya sa pamilya So. Kung hindi lang, paano na lang si Yuzi? Nagpapainit lang ng relasyon sa asawa ko. Ano, may problema ka ba doon? Asawa. Mr. Lu, hindi ba't kakasintahan mo pala? Paano naging asawa mo si Suyaw? Kasado na sila. Formalidad lang ang regalo sa engagement. Ah, nanay. Suyaw, bakit nasa iyo na lahat ng magagandang bagay? Nako, pareho silang anak ng pamilya So. Pwedeng pumili si Mr. Lo kahit sino sa kanila. Haha, dahil kasal na kayo. Tatanggipan ko na ang regalo sa engagement. Ha? Para sa pamilya Su ang mga regalong ito. Pero sinusubukan mo siyang palayasin. Wala kang karapatan sa mga regalong ito. Mr. Lu. Suyaw, pinalaki ko naman siya, sa loob ng mahigit 20 taon, kung hindi man sa merito, sa pagsisikap na lang. Tama ka. Kung pakasalan ng kapatid ng asawa ko si Dirwa, baka magpadala ako ng regalo sa kasal. Hindi ko siya pwedeng pakasalan, tay. Hindi ko siya papakasalan. Kung ayaw mo, ako na lang. Suyaw, kausapin mo si Imi, yang si Director Wang, hindi siya mabuting tao. Kung papakasalan siya ni Yuxin, magdurusa siya. Mahal, masakit ang lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Dahil masakit ang lalamunan ng asawa ko, ako ang magdedesisyon para sa kanya. Kung sa loob ng 3 araw, hindi papakasalan ni Suyuksin si Dirwang, ang pamilya Su ay maghanda na para sa pagkalugi. At saka pala, dapat malaki ang dote ng asawa ko. Hindi niya kayang magtiis sa anumang hirap. Anong gusto mo? Gusto ko ito. At ito. CJ. Hoy, huwag mong kunin yan. Walang utang na loob na anak, gumastos ako ng milyon-milyong dolyar para bilhin ng mga florera at jade na ito. Naku, sa totoo lang, ang pinakaayaw kong iwanan ay ang tahanang ito. CJ. Kung gayon, hinihiling ko kay Emersu na ilipat ang buong villa sa pangalan ng asawa ko sa lalong madaling panahon. Huwag kayong magdala ng kahit ano sa loob para walang panghinayangan ang asawa ko kapag namimiss niya ang bahay. Tara na. Kung maantala ng isang araw ang paglilipat, mas mapapabilis ang pagkalugi ng pamilya Su. Sangay lang naman kayo ng pamilya Lo. Anong ipinagmamalaki nyo? Kahit na sangay lang kami. Hindi natin sila kayang bastyusin. Papa, maghintay ka lang. Balang araw, aakyat ako sa tuktok ng pamilya Lo. Master Lu. Master Lu. Ang mga bodyguard na to, bakit Master Lu agad ang tawag sa kanya? Alaynan. Nag-aalangan ka. Ha? Parang hindi naman broken-hearted si Master Lu. Parang hindi makamove on. Baka nagkamali ako ng Lu ng BJ. Kay Luye. Auntie Lu, may sinabi ba sa inyo si Master Lu? Sabi ng bata, may nakilala siyang Diyosa na kanyang hinahangaan. At nagdesisyong magbagong buhay. Hindi ko alam na sobrang charming ako. Ang lamig niya tignan.
So yun pala ang iniisip niya. Hello, excuse me, dito ba nakatira si Miss Suyaw? Huli ka na. May lalaking sumando kay Miss Su. Ano? Master Lu kami. Pasensya na. Gaano katagal akong nakatulog? Tungkol sa ngayon, paano mo ako pasasalamatan? Ano? May nakatulog ng mahimbing at may energy para magtrabaho. Teka, sandali lang. Makikita tayo sa kotse. Huwag kang mag-alala. Walang maglalakas loob na tumingin. Anong balita, Suyaw? Bakit nasa club na naman ang anak ko? Hindi pa nakakalaya ang anak mo sa kalungkutan. Kung gayon, sino siya? Luyi. Master Lu. Kailangan kong umalis, sunduin ang lolo ko sa school. Tapos sunduin ang pamangkin kong 3 taon. Alis na ako. Bye. Saan ka pupunta? Paano kung sabihin kong nagkamali ako? Napagkamalan lang kita sa iba. Wala si Luya dito. Tuloy ba ang meeting mamaya? Kanselahin. Nag-message si Luya na. Hinahabol niya ang gusto niyang babae. Saan ka pupunta kanina? Wala. Nakakahiya kasi. Nung tinawag kita nung una, bakit hindi ka sumagot? Ayoko na tinatawag ako ng ganyan. Kung ganon. Honey. Uwi muna tayo. Bakit ang hina ng stamina mo? Sorry, nahilo ako kanina. Ibaba mo ako. Mas nahihilo ako ng ganito. Gising ka na. Handa na ang almusal. Bumangon si Miss Su bago mag-umaga, para ipaghanda ka ng almusal. Napaso niya ang kanyang kamay, at nasugatan pa. Nasasaktan akong makita. Tikman mo. Ay, wala to. Maliit na gasgas lang. Okay lang. Gusto mo bang gawin ng lalaki? Ang lahat para sa'yo. Pagaanin mo muna ang loob niya. AM. Naglagay ako ng 3 kutsarang asin sa sabaw. Natatakot lang ako. Sa paglipas ng taong ito, makakalimutan mo na ako. Ilagay mo ang gamot. CJ. Natutunaw na ang bundok ng yelo. Naghihintay ng tamang oras. Tutulungan niya akong bawiin ang Su. Miss Su, may nagimbita sa iyo sa lumang bahay. Ang lumang bahay ng pamilya Lu. Lumalaki ang ganda ni King King. Bagay na bagay kayo ni Zixu. Simula nang bumalik ako sa bansa, nabalitaan kong kasal na si Zixu. Kung walang pahintulot namin, hindi siya makakapag-asawa sa Lu. Tama, ikaw lang ang kinikilala ng Lu. Makukuha niya ang nararapat sa kanya. Salamat po, mga tita. Kapag nakasal ako sa pamilya Lu, sisiguraduhin kong mas malaki ang dividend.
Hello, maaari niyo po bang ituro ang daan? Oh, dito po ang daan. Bakit parang pamilyar siya? Xiaoye, bumalik ka agad sa lumang bahay. Narinig kong ang iyong tito. Darating ngayon ang lihim na asawa. Halika't panoorin ang kasiyahan. Dito po ang daan. Tingnan mo kung paano siya maglakad. Siguradong gumagawa siya ng ganoong Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ipakilala ko kayo. Ito ang pangalawa kong tita. Si Kingking pa rin ang pinakamapag-isip. Siya dapat ang ikakasal sa pamilya. Kayo pala ang pinakamatandang tiyahin. Ay, naku. Sayang naman. Gusto sila ni Lu katulad ko. Hindi katulad ni Kingking. Baka hindi na umuwi ang asawa mo. Ikaw, babaeng walang modo. Ang tagal mo na dito, at hindi ka pa nagtitimpla ng tsaa. Pinakamatandang tiyahin. Pangalawang tiyahin. Tiyahin. Magsaa po kayo. Pinakamatandang tiyahin. Matanda na kayo, nanginginig pa ang kamay. Hayaan niyo akong sumubo sa inyo. Ayoko uminom. Ayaw uminom. Ako iinom. Ayaw mo rin ba? Iinumin ko rin para sa iyo. Para hindi mo ako sabuyan mamaya. Walang modo, ang mga manugang sa pamilya Lu, lumuluhod at pinupunasan ang sapatos. Iyan ang respeto. Buti na lang at makapal ang suot. Ano pang hinihintay mo? Dali, linisin mo na yan. Oh, kararating mo lang. Kung nagtagal ka pa, wala na sana ang asawa ng tiyo mo. Hindi pa nga ako nakakahanap ng asawa. Wala akong panahon para sa himala niya. Tara na, bilisan mo. Suyaw. Ano? Ikaw yan? Hahaha, Master Lu, humaba ang iyong buhay. Kung sa iyong ika-negatibo 30 karawat, kukunin mo ang dugo ng puso niya. Ikaw ay malalagpasan ang matinding pagsubok. Hahaha. Sige, salamat Master Lu. Aalis na ako. Kung mayroon kang tanong, huwag kang mag-atubiling kontakin ako. Haha. Nagbago na ang isip ko. Gusto kong pareho tayong mabuhay. Master Lu, magkaugnay ang inyong mga kapalaran. Kung hindi ikaw ang mamatay, siya ang mamamatay. Master Lu, parang awan nyo na. Huwag nyo na akong pahirapan pa. Oh, mag-iisip ako ng ibang paraan. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Master Lu, dinala na si Madam sa lumang bahay. Sa lumang bahay. Anak ko, tawagan mo agad ang iyong tito. Inaapi ang asawa niya. Haha. Luyi, anong ginagawa mo dito? Okay ka lang. Honey, masakit. Tinuturuan namin ng asal ang bagong kasal. Saan ka nila sinaktan? Sila, pinahawak nila ako ng mainit na tsaa. At pinag-serve sa kanila. Pinag-nail pa ako at naglinis ng sapatos. Sa wakas, sinipa nila ang likod ng tuhod ko. Nagsisinungaling siya, nahulog siya ng mag-isa. Ang babaeng ito, sigurado ako na siya. Nung nililinis ko ang sapatos niya, tinali niya ang sintas ng sapatos ko. Kaya ako nahulog. Aray. So sinasabi mo, na nilinis niya ang sapatos. Aray. Ito. Kin mo. Ibalik sa kanila ang ginawa nila, kay Madam lahat. Opo, sir. Ito. O no, anong gagawin natin? Huwag mo akong hawakan. Aray. Kasi, mga patakaran ng pamilya, wala ang mga magulang mo dito. Kailangan niya rin kaming igalang. Sige, magsimula na tayo sa seremonya ng tsa.
Maliit lang ang pamilya niya. Pakasalan mo ako. Matutulungan ko ang pamilya Lu na lumaki. Tulungan niyo ako. Ang pamilya Lu, hindi kailangan ng babae para kumita. Palayasin sila sa pamilya Lu. Bitawan niyo ako. Hindi niyo yan magagawa. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kung ganon, ibabalik na kita. CJ, Yaw yaw. Yaw yaw. Yaw yaw. Dali, tawagan ang doktor ng pamilya. Tito, Master Lu. Sabi ng doktor, humihina na si Miss Su, kaya siya nahimatay. May mga ideya ba kayo? May isang paraan. May isang paraan, nag-iisip pa rin ako. Kinmo, bakit? Kumusta ang mga pating ni Lu? Sa tingin ko, oras na para maghanda ng pagkain. Hoy, hoy! Master Lu. Ito, ay isang conversion pill. Ibigay mo ito kay Miss Su. Gagaan ang kanyang mga sintomas. Pero ang katawan mo ay hihina. Ang pagsubok sa 30, maaaring dumating ng maaga. nagpapanggap na marupok na bulaklak. Talagang nahimatay na parang isa. Anong sinasabi mo? Master Lu, pakiusap mag-isip ka ulit. Kung wala ang dugo ni Miss Su, mamamatay ka. Hatsik. Anong pinagsasabi mo? Ayos ka lang ba? Inumin mo muna ang gamot mo. Inumin mo ang sabaw, makakabuti ito sa'yo. Anong problema? Okay lang ako. May trabaho pa akong dapat gawin. Magpahinga ka na dapat. Si Luye, maalalahanin din. Suyaw, kung hindi ka babalik, ikakalat ko ang abo ng nanay mo. Kapag naglakas loob mong ikalat ang abo, lulutuin kita at ipakakain sa mga aso. Kayong matandang huklubat, nasaan ang abo ng nanay ko? Ay, tingnan mo, hindi ba't ito ang dalagang anak ng pamilya Lu? Bakit nag-iisa ka lang ngayon? Walang mga bodyguards na kasama. Paano ka pa rin walang hiya? Nakatira sa bahay ko, ayaw pang umalis? Nagpapanggap ka pa rin. Nagtanong ako, itong si Luye, hindi naman pala siya si Young Master Lu. Isa lang pala siyang male model sa club. Babae ka, anong ginawa mo sa anak ko? Bulag ka ba? Tinapakan niya yan kanina. tama na. Napakasama mong anak. Naghanap ka pa ng lalaki para magpanggap. Para lang mapahiya ko? Sinong nagsabi na bawal magmodel ang Lu? Sinong mayaman ang mababaliw para magtrabaho bilang gigolo sa club? Pasensya na. Bigla lang nanggati ang ilong ko. Ang mga ari-arian ng Su, hindi pa ba nailipat kay Madam?
Naging abala ako sa mga gawain mo. Ang pamilya Su ay iniwan na lang sa mga Paumanhin, Ginoong Lu, pagbalik natin. Tatanggapin ko ang parusa ko. Ang pamilya So. Kay laking pagkakataon, pareho ng apelyido ng Diyos ako. Hindi ba't ito ang daan papunta sa bahay niya? Tao po. Dakpin ng walang galang na anak na ito. Dalhin siya sa kama ni Direktor Wang. Siguraduhin magiging kanya siya. Tingnan natin kung paano siya tatakas. Bitawan niyo ako. Hindi ba kayo natatakot sa pagbabalik ni Luye? Tapos na kayong lahat. Isa lang siyang male model. Hindi ko siya titingnan ng pangalawa. Ang anak ko, nagkagusto sa kanya si Ginoong Lu. Simula ngayon, makukuha niya lahat ng gusto niya. Ginoong Lu. Master Lu, dumating ka na. Bakit ang tagal mo? Siya yon, gusto niya akong ipakasal sa matanda, Direktor Wang. Tulungan mo ako. Sinong nang ahasawakan ng mahal ko? Siya yon. Pinahirapan niya si Yuxi ng sobra. Naku! Master Lo, itatali ko na sana ang babaeng ito at ipadala sa kama ni Direktor Wang para tulungan si Yaksen na mailabas ang galit niya. Itong si Master Lu, hindi siya. Mukhang matalas ang mga mata, gaya ng sap. Hindi man lang siya magsalita ng Mandarin. Ang ganda ng mukha niya. Mas mabuting ipadala muna siya sa kama ko. Nagpapanggap ka ba? Ang tunay na Lu Zixu ay hindi maaakit sa ganda. Mukhang hindi madaling lokohin ang babaeng ito, di tulad ng 3 idiot na naniniwala agad. Ano pang hinihintay nyo? Natali nyo na siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. HMPH, kaya kitang higaitan. Mga tanga ba kayong lahat? Isang prinsipe mula sa kapital. Bakit ang pangit ng Mandarin niya? HMPH, sabi ni Master Lo. Nag-aral siya ng German, kaya ganyan ang Mandarin niya. HMPH. Ayaw mo lang maniwala. Ang yuksin natin, ikinasal kay Master Lu. Nagsiselos ka. Ahem. At saka, alam ng lahat sa kapital. Ang imperial na jade na ito, ang pamilya Lu, gumastos ng mahigit 1 bilyon dito. Paano ito magiging peke? Si Master Lu. Kaya niyang humupa ng mga lalaking modelo para magpanggap na pamilya Lu. Sinong nakakaalam kung anong sakit niya? Ikaw ang pinakamapag-isip. Dalhin siya sa kama ni Direktor Wang. Huwag ko na siyang makita ulit. Baka ang babaeng ito anumang oras, ibubunyag ang pagkatao ko. Mas mabuting alisin siya agad. Huwag kang mag-alala, pabababalikin kita, habang pinapanood ang yuksin natin. Magpakasal kay Master Lu ng Ingrande. Suyaw, leksyon sa'yo ang sampal na to. Mula ngayon, itigil mo na ang pagpapakita ng kalandian mo. Sinusubukang akitin ng lalaki ko. Wala ka talagang taste. Ang palakang ito, paano mo siya nagawang halikan? Suyaw, dudurugin ko ang bibig mo. Tigil, tignan natin kung sino nang maglalakas loob. Su. Ang sarap ng pakiramdam na protektado. Ang sarap talaga. Pasensya na. Late na ako. Paano naging ang Diyosa, asawa ng aking tiyuhin? Sino itong kasama natin? So, pekeng Master Lu yan. Kin mo. Tapos na ang pamilya Su. Ako nang bahala dyan. Mom, tingnan mo siya. Talagang nagpapanggap siya. Suyaw, saan mo nahanap ang aktor na to? Nakakakumbinsi siya. Sasabihin ko sa inyo, ang totoong Master Lu ay nandito mismo. Master Lo. Dahil yan sa walang kwentang anak ko, umuupa ng ibang tao para magpanggap, bilas nyo at ayusin sila. Gago. Hindi pa rin malaman kung sino ang tunay na Lo. Ano? Yung Master Luye. Alam kong mali ako, parang awa nyo na, pakawalan nyo ako. Siya si Luye. Kung gayon, sino siya? Tapos na ako. Napagkamalan kitang ibang tao. Anong problema? Mukhang hindi ka maganda. Hindi, ayos lang ako. Nakilala niya siguro si Luye sa club. Kaya gusto kong tulungan ako ni Luye. Ang perang ito, hindi ito nasayang. Mukhang gusto mong mamatay. Paano mo nagawang magpanggap na pamilya Lo? Master Lo. Alam kong nagkamali ako. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Paano iyan nangyari? Kung gayon, paano mo nakuha ang Emperor Diamond? Replika lang na binili ko online. Ikaw. Kung alam ko lang,
Kaibigan mo pala siya. Hindi ko siya babastusin. Lumayo ka. Ang dumi. Puno ng sipon ang pantalon ko. Master Lo. Kapunan siya. Iyang Master Luye, maawa po kayo. Magiging alipin niyo ako sa susunod na buhay. Nanay. Tapos na kami. Master Lu, sila, mag-ina, ang nag-udyok sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Suhaishan, hindi ka ba marunong maging lalaki? Nabulag ang nanay ko sa pagkakagusto mo. Nagpapanggap pa rin. Kahit si Luye ay ang tunay na young master ng Lu. Ano naman? Si Suyaw ang naghanap ng magpapanggap na. Tama, halos nahulog na. Sa patibong ng babaeng iyon, naghanap siya ng mga male model noon. Paano siya magugustuhan ng pamilya Lu? Siya ang pamilya Lo, ang tunay na makapangyarihan. Lu Zishu, kilala bilang Master Lo. Ikaw pala ang prinsipe ng kapital, Lu Zixu. Gulat ka, madam. O baka naman, sa tingin mo, sino? Walang sino man. Suyaw, mahusay. Alam ni Dad kaya mo yan, dahil gusto ka ni Master Lo. Swerteng bituin ka para sa Su family. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa'yo. Kung sino ang nakikinabang sa'yo, ay ang mabuti mong anak. At ito ang mahina, walang labat, na Diyosa na binubuli sa Lu family. Sinusubukan mo ba ako? Ama mo ako. Ang ama ko, sa puso, ay matagal nang patay kasama ni inay. Suhaishan, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang pagkamatay ni inay ay konektado sa'yo. Huwag mong saktan ang kamay mo. Ikaw, anong ginagawa mo? Ako ang biyenan ni CEO Lu. Saktan mo. Sabi ng asawa ko patay na ang tatay niya. Huwag mo akong saktan. Suyaw. Pagkatapos lumisan ng iyong ina, iniruga ka ng aking ina. Dapat kang magpasalamat. Hindi ko siya pwedeng saktan. Pero hindi ba kita pwedeng saktan? Kung hindi dahil sa kanya noon, hindi sana namatay ang aking ina. Master Lu, ginamit ko ang koneksyon ng Lu family para hanapin si Suhaishan at Jiang Wenli. Ebidensya na nagpapatunay na pinagbintangan ang ina ni madam. At ang recording na ito'y noong pinatay ang matandang babae. Hindi matiis ng yaya kaya ni-record niya. Pero natakot silang mapahamak, kaya hindi nila ito pinalabas. Araw-araw, nilalagay ko ito sa tubig niya. Nilagyan ko ng tingga. Basta't mamatay siya, mapapakasalan kita. Ang ari-arian niya, nailipat ko na lahat. Wala siyang maiiwan kay Suyaw. Hindi ako. Siya ang naglason sa kanya. Wala akong kinalaman dyan. Suhaishan, ikaw ang nagmungkahi na lasunin siya. Anong kinalaman ko dyan? Umalis ka na. Kung hindi dahil sa'yo, babaeng walang hiya, kung makapit sa akin, magagawa ko ba ang planong ito? Suhaishan, ngayong nabuko na, tatakbo ka. Sinasabi ko sa'yo, sabay tayong Lumayo ka sa akin. Ginoong Lo, ayaw mong lumabas ang balita, na ang tatay ng asawa mo, ay isang mamamatay tao, tama? CJ, pirmahan mo. Ilipat lahat ng ari-arian mo sa asawa ko. Ito. Nag-aatubili ka. Kung gayon, ipapadala kita sa pulis. Hindi. Pipirma ako. Ginoong Lo, nakalagda na. Dalhin siya. Hindi, Ginoong Lo, napirmahan ko na lahat, kaya hindi ako makukulong. Nangako ako sa'yo, pero hindi ang asawa ko. Suyaw, tulungan mo ako. Papa. Suyaw, tulungan mo ako. Ako ang tatay mo. Suyaw, Ginoong Lo, tulungan mo ako. Mama. Suyaw, pakiusapan mo si Ginoong Lu para sa akin. Ate, wala akong ginawang para saktan ng mama mo, kami. Ginoong Lu, mayroon ka bang negosyo? Sa Africa? Kinmo, tulungan mo ang hipag ko na maghanap ng trabaho sa minahan sa Africa. Master Lu, sa Africa, mayroon ba kayong mga negosyo? Kinmo, matutulungan mo ba ang aking hipag na makakuha ng trabaho sa minahan ng karbon sa Africa? Mom, nagawa ko. Umuwi na tayo.
Hindi. Ang aking Diyosa. Siya ang aking tiyahin. Manager Wang. Naghihiro pa ba ang club? Pwede pa ba akong bumalik bilang top girl? CJ, hindi na kailangang umarte. Ibaba mo na ako, pakiusap. Alam ko, hindi ikaw ang tunay na Luzixu. Ang tunay na Luzixu ay walang awa at malupit. Wala kang kapareho sa kanya. Ako. Saan ako hindi katulad niya? Ikaw ay mabait at mapagmahal. Ang tunay na Luzixu, hindi tutulong sa isang babaeng hindi niya kilala. Ang mga ebidensyang ito ngayon, humingi ka ba ng tulong kay Luye? Madam. Ang kabaitan ay para lamang sa'yo. Ang kalupitan ay para sa iba. Ang lahat ng ebidensyang ito ay galing kay Master Lu. Pinahanap niya kay Luye. At ang mga bodyguard na ito, lahat kami ay inayos ni Luye. Lahat kami ay tauhan ni Luye. Ano ang hiningi mo kay Luye para pumayag siyang tumulong? Kung ipakita ko agad ang tunay kong pagkatao, matatakot siya. O, sasabihin ko na lang sa kanya mamaya. Ako, nangako akong magiging kanyang dalisay, hindi mahahawakang inspirasyon. Lahat ng kanyang mga bisita ay ako ang susundo. Pinapasundo niya sa akin lahat ng bisita niya. Tama. Nung nasa lumang bahay tayo, nauna rin dumating si Luye. Siya lang ang makapagpapanatili ng ayos. Ah, naiintindihan ko. Kaya pala alam ni Luye. Hahanapin ko siya. Kaya niya hinayaan na lapitan ako. Galing. Ngayon, nawala na ako ng trabaho. Anong kinakatakot mo? Ako na ang presidente ng Su Corporation. Presidente Su. Aalagaan na kita mula ngayon. Higit pa sa sapat. Kung ganon, hanapin natin si Luye para kumuha ng utos. Anong pangalan mo? Ako? Ang pangalan ko ay Xulu. Kung ganoon, tatawagin kita Little Su. Naisip ko, natagpuan siya ng nanay ni Luye, at humingi ng tulong, kaya kanya nilapitan ng sinasadya. Luye. Master Lu. Master Lu, ang iyong ika-30 kaarawan ay sa 1 linggo. Tungkol sa pagkuha ng dugo ng mada. Kung hindi ka magdesisyon agad, natatakot akong hindi ka makalusot. Little Su. Little Su. Saan ka nagpunta? Gusto mo itong wallet? Tatanungin ko nga sana. Paano mo naman nabili ang mamahaling wallet na iyan? Regalo to ni Luye. Ah, kaya naman pala. Akala ko galing sa isa sa mga sugar daddy. Ano? Nagsiselos ka? Hindi lang selos. Mas gusto ko pang kumain. Darating si Suyaw mamaya. Dapat pakasalan mo na siya. Pakasalan mo, magbuntis mo. Tapos mapasasayo ang sugru. Bro, mag-aasawa ka ng mayaman. Huwag mo ako kalimutan. Oo naman, oo naman. Ang babaeng ito lang, ay hindi kayang pamahalaan ng sugrub. Kailangan pa rin ito, ng tunay na lalaki tulad natin. Tama. Suyaw, ay hindi basta-basta. Miss Gao, pakiliwanagan kami. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, gamit ang pangalan ng Lu Group, paano namin makikilala si Suyaw? Sa ganitong paraan lang, siya mas magiging masunuri, mas susunod. Ang galing mo talaga. Suyaw, hindi ko alam kung anong pakulo niyo ni Xu ang pinaplano. Pero kilala ko si Xu, hindi niya magugustuhan ang isang babaeng nadungisan. Director Su, naghihintay na ang mga Lu sa loob. CJ, Dito kami ni Litox, nagkaibigan sa unang tingin. Tito, hindi mo alam? Little Xu. Luyi. Anong nangyayari?
May tinatago kaya si Litox na ibang sideline sa akin? Kalimutan na. Kakausapin ko muna ang mga magbabayad sa akin 6 mamaya. Hindi mo naiintindihan. Tito, siya ang tunay kong pag-ibig. Alam mo ba? Tito, alam mo ba talaga? Ang aking Diyosa ay magiging aking tiyahin. Ang epekto nito sa akin ay napakalaki. Wala akong pakialam. Dapat bigyan mo ako ng patas na pagkakataong makipagkumpetensya. Master Lu, mukhang dumating na rin si Madam. Nandito rin ang Diyosa. Siguro iniisip niya na hindi ka na, sapat pa. Hahanapin ko siya ngayon. Bakit siya nandito? Lumilitaw na. Nandito siya para makipag-usap kay Lu. Negosyo. MS, so, ikinagagalak kong makilala ka. Hello. Pasensya na, medyo malakas ang kapit ko. Walang problema, walang problema. Elma Su, maupo po kayo. Upo, upo, upo. Ito ay proyekto ni Su para sa Luz. Tignan nyo. Well, Elma Su, walang madali sa pagtutulungan. Sa pagnenegosyo, nagawa ang lahat sa inuman. Hanggat masaya tayong umiinom ngayon, makikipagtulungan kami sa inyo. Tama, hanggat masaya tayong umiinom, ang kontrata na ito, walang problema talaga. Parang may mali sa alak na to. Okay, Sige na, sige na. pero medyo nakakaboring uminom ng diretso. Maglaro tayo ng Okay, okay, okay. Pumili ng 2 baso. Uminom kayong 2 ng alak na cross cup. Ang sino mang mas mabilis uminom, ay muling makakainom ng alak na cross cup. Alam ni MS, so kung paano magsaya. Sige na, sige na. Impyerno kayong lahat. Ikaw, Ikaw na naman. Sa iyo na siya. Alagaan mo siyang mabuti para sa akin. Bitawan niyo ako. halika, ikaw. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi ko kayo palalagpasin dito. Sinasabi ko sa inyo, pagkatapos ngayong gabi, magmamakaawa kayo na huwag namin kayong iwan. Bitawan niyo ako. Xiaoxu, nasaan ka? Sino kayo? Huwag kayong makialam sa amin. Pupunta na kayo sa impyerno. Sinaktan ka ba nila? Xiaoxu. Umuwi na tayo. Xiaoxu. Sa mga araw na darating, pwede bang lagi kang nasa tabi ko? Siyempre. Tiyo, Tio. Tio ang tawag sa iyo ni Luye. Mali ang dinig mo. Ang sabi niya, Su, Shu, Shu. hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. Dahil ako at si Yaw Yaw ay nagmamahalan. Hindi. Gusto kong magpakalbo at maging momhe. Suyaw. Maghintay ka lang. Master Lu, nahanap ko na. Gusto ni Madam makipagtulungan sa Luz tungkol sa proyektong suburban. Ibigay sa kanya ang lahat ng tubo mula sa mga proyekto sa suburban. Ibigay din sa kanya ang mga proyekto ni Muchen at Mubei. Ibigay mo sa kanya ang lahat. Iyon ang pinaka-importanteng proyekto ng Luz Group ngayong taon. Kung ano ang akin ay kanya. Nalaman ko na silang dalawa ay sinadyang linlangin si Madam. Nilagyan pa nila ng gamot ang inumin niya. Itapon sila sa dagat upang ipakain sa mga isda. Yaw Yaw. Bakit ang saya-saya mo? Nagpadala ng regalo ang Luz Group. 3 proyekto, eksakto. Kaya ka masayang masaya. Naman, ang 3 proyektong ito ay kikita ng higit sa kinita ng Su sa 0 taon. Maghintay ka lang. Baka balang araw ang buong Luz Group ay magiging iyo. Mas gusto kong matulog at mangarap. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba matutulog?
Anong iniisip mo? Ikaw. Pamana ito ng pamilya. Isang malaking singsing na diamante. Oo, nakita ko ang isang pagbabago. Pero, kung ano talaga, ay hindi pa malinaw. Nagbibiro ka ba? Hindi ako maglalakas loob. Master Lo, simula nang ininom mo ang transformation pill, lumala ang iyong kalusugan. Kung lumampas ka sa 30, natatakot ako na walang nang pagbalikan. Sino ang nagpahintulot sa'yo na isugal ang buhay niya? Hoy, Master Lo, naibalik ko na ang doktor ng Himala, Jiang Yan. Napakahusay niya. Ang pagkuha ng dugo sa puso ng madam para iligtas ka, ay maaari ring iligtas ang kanyang buhay. Kinmo. Opo. Ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko, sa madam. Gustong-gusto niya ang pera, kahit hindi ako umabot sa 30. Sapat na ang pera para mabuhay siya ng walang problema. Xiaoxu. Iyaw. Kuya Jiang Yan. Kailan ka nakabalik? Kakalapag ko lang. Heto. Ito ang paborito mong kapuksino. Salamat. Akala ko di mo na maalala. Siyempre. Magkasama tayong lumaki. Ikaw, itinuring kitang kapatid. May dindate ka. Siguro nga. Gusto mo talaga siya. Ay nga, Kuya Jiang Yan. Gaano ka katagal ngayon? Si Master Lu ng Pamilya Lu, gusto akong bumalik para iligtas. Pagkatapos nito, dito na ako titira. Hay, huli na ang lahat. Kilala mo si Master Lu? Pwede bang, ipakilala mo ako sa kanya? Gusto ko siyang pasalamatan. At pag-usapan ang partnerships. Siyempre, pwede. Sa nga pala, tagal ko nang di nakabalik sa China. Pasyal mo naman ako. Sige, tara. Kinmo, bakit? Sa 3 araw, ihanda ang birthday banquet ko. Sa oras na yon, ipapahayag ko sa lahat na siya ang aking asawa. Kahit mamatay, walang mangahas na hawakan siya. Congratulations, 2 linggo kang buntis. Ipadala ito kay Xiaox. Tingnan natin ang reaksyon niya. Uy, Kuya Jiang Yan. Ano yon? Bukas ang ika-negatibo 30 kaarawan ni Master Lu. Maraming imbitado. Sa banquet bukas, baka makilala mo siya. CJ, gets ko. Hintayin muna natin kumalma, bago sabihin kay Xiaoxu. May damit ako para sa'yo sa sofa. Ang ganda. Paano mo nalaman? Kailangan ko nga ng damit. Anong pagkakataon? Pag uwi mo mamayang gabi, may sasabihin akong magandang balita. Meron din ako, may magandang balita ako para sa'yo. Ang bilis mo namang nakabalik. Nandito na ako. Bakit ikaw? Huwag kang maging kuripot. Nandito ako dahil may sikreto akong sasabihin sa'yo. Hindi ako interesado. Alam mo ba, na ang Xiaoxuzi na sinasabi mo, ay si Luzik sumula sa Lu Group. Kung nandito ka para maghasik ng pwede ka nang umalis? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong hanapin sa iyong telepono. Ang damit na ito sa kamay ay dinisenyo ni Edley, tama? Ito lamang ang isa sa buong mundo. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Si Luzik Su lang ang makakabili nito. Mahigit 100 milyon ang isang damit. May problema ba sa'yo o sa utak ko? Sinabi ko na sa'yo, kung hindi ka naniniwala, hanapin mo sa cellphone. Aalis ka ba o hindi? Tatawag ako ng pulis pag hindi ka umalis. Dahil wala kang alam, sasabihin ko ang isa pang sikret. Hindi ka mahal ni M. Izay. Gusto lang niya ang dugo ng puso mo. Kaya nagpanggap siyang pakasalan ka. Nanonood ka ba ng maraming drama? May problema nagiging katawa-tawa na ang kwento mo. Ikaw ba ay purong yang? Siya ay purong yin.
Sinabi sa kanya ng isang manghula, hindi siya mabubuhay ng higit sa 30. Maliban kung gamitin niya ang dugo ng puso. Bilang gamot, mamamatay siya. Kaya, hindi kanya mahal. Ako ang mahal niya. Lumabas ka. Lumayas ka na dito. Hindi pa ako tapos magsalita. Nakakainis. Sa wakas, nalaman ko na, pinapakasalan siya ni Zix para makuha ang dugo ng puso niya. Bakit hindi siya naniniwala? Bahala siya. Anyway, hindi siya mahal ni Zixu. Ako ang mahal niya. Hayaan mo siyang maging mayabang. Impossible. Paano siya naging si Lu Zixu? Ang tanga mo talaga. May isa pa akong sikreto. Hindi ka mahal ni Brother Zai. Gusto niya lang ang dugo mo. Nagpanggap lang siyang pakasalan ka. Hindi. Hindi niya yan gagawin sa akin. Plano to ni Gao King. Mr. Lu, kaarawan mo ngayon 30 taong gulang. Kung hindi mo ilalagay ang dugo ng puso ng babae ngayong gabi, kunin mo at gamitin bilang gabay sa gamot, baka hindi mo kayanin ngayong gabi. Boss, sundin pa rin natin ang dating plano. Ang dugo ng puso ng babae, kunin nyo. Pinakasalan ko siya dati, para nga sa dugo ng puso. Maliban kung gamitin mo ang dugo ng puso mo bilang para mabuhay siya. Pakasalan mo ako, para talaga sa dugo ng puso. Katawa-tawa, hindi ko maiwasang mahulog sa'yo. Pero sinabi ko rin, mas mahalaga ang buhay ni Yao Yao kaysa sa akin. Hindi ko sasaktan ni isang buhok sa ulo niya. Huwag mo nang banggitin to. Pero kung walang dugo ni Madam, mamamatay ka. Pagkatapos kong mamatay, siya na ang magmamana ng grupo. Mag-isip ka ng paraan agad. Ako, wala rin akong magawa. Kung hindi kunin ni Master Lo ang dugo ni Madam, baka hindi rin makatulong si Dr. Jiang. Wala rin siyang magagawa. Naayos na ang lahat. Tapos na. Ang mga ari-arian mo ay nasa pangalan na ni Madam ngayon. Masama ang loob mo. Hindi, maganda ang loob ko. Naalala mo ba kung anong araw ngayon? Anong araw? 3 buwan ngayon. Nang magkita tayo sa bar. Yao Yao. Sisisihin mo ba ako? Mahal mo ba ako? Ano? Pinakasalan mo ako dahil mahal mo ako. Lu Zixu. Alam mo na pala? So, ikaw si Lu Zixu, si Yin ng Luz. So, pinakasalan mo ako dahil mayroon akong purong yang nakatawan at ang dugo ng puso ay makakapagligtas ng buhay mo. Paano mo nalaman? Hayaan mo akong magpaliwanag. Sabihin mo, totoo ba? Yao Yao. Noong una kitang lapitan, ito ay dahil sa dugo ng puso mo. Pero, Pero ano? Magpaliwanag ka. kalimutan na. Hindi na rin ako magtatagal. Hayaan mo na akong hindi maintindihan. Kalimutan mo na ako. Baka makahanap siya ng mas mahusay kaysa sa akin. Dahil alam mo na ang lahat, wala na akong dapat ipaliwanag. Ginamit nga talaga kita. So, ang tunay mong mahal ay si Gao Qingqing. Anong kinalaman ni Gao Qingqing dito? Ang tagal na nating magkakilala, dami na nating pinagdaanan. Lahat ba yon ay peke? Fake? Hindi mo ba ako minahal kahit kaunti? Hindi, ginamit lang kita. Pagkatapos kong malaman ang totoo, hindi mo man lang ako pinag-abalahang magsinungaling. Ubo. CJ, kung gayon, inumin mo ang alak na ito. Mula ngayon, mga estranghero na tayo. Tabla na tayo. Kung may isa pa akong pagkakataon, mas gugustuhin ko pang hindi na lang kita minahal. Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Hindi man lang ako makapagsalita ng maayos. Nilason mo ang alak. Nagsinungaling ka sa akin ng matagal. Hindi naman masama magsinungaling minsan. May karapatan kang kamuhian ako. Akala mo papatayin kita? Hindi.
Hindi kita papatayin. Huwag mong gawin ito. Itigil mo. Alam mo ba? Nagdadalang tao ako sa anak mo. Akala ko. Pwede tayong maging pamilya. Namumuhay ng masaya. Magkakaroon ako ng baby. Magiging ama na ako. Pero, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang babe na makita ang mundong ito. Walang pagkakataon na makita ang maunlad na mundo. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ipinaghiganti mo ako. Dapat binabayaran kita. Gusto mo ang dugo ng puso ko. Ibibigay ko sa'yo. Mula ngayon, tabla na tayo. Hindi, huwag kang gagawa ng kalokohan, yaw-yaw. 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 Kung may susunod na buhay, hindi kita pipiliing mahalin. Luzexu. Galit ako sa'yo. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Master Lu, iligtas siya. Iligtas siya. Master Lu, gising na kayo. Nasaan si Madam? Madam. Madam, wala na siya. Iniligtas kanya sa dugo ng puso niya. Kuya Zixu, hindi mo ito kasalanan. Ako ang nagsabi sa kanya na dugo lang ng puso niya ang makakaligtas sa'yo. Hiling niya iyon. Sino ang nagpahintulot na sabihin mo yun? Master Lu, kumalma po kayo. 3 araw na kayong walang Si Madam ay, dinala na ng pamilya niya at sinunok. Yaw-yaw, huwag kang matakot. Darating ako para makasama ka agad. Nay, matagal na rin. Si Sweetie po ito. Ang inyong apo. Hi, Lola. Aalagaan ko po si nanay para sa inyo. Ang bait talaga ni Sweetie. Jayang yan. Kailangan mo munang protektahan ang bata. Huwag kang mag-alala. Tiyak na poprotektahan kita, at ang iyong anak. Pagdating ng panahon, dadalhin kita sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Nanay, gusto ko pong maglaro sa bakuran. Sige, huwag kang lalayo. Sige po. Pagkamatay ni Madam, binibisita mo ang paborito niyang lugar, ng paulit-ulit. Kung nakikita lang ni Madam, maaawa siya sa'yo. Dito. Nakikita ko pa rin siya kahit kaunti. Parang sobrang magkamukha. Pinakita ni Dadyang ang litrato niya. Masamang tao siya. Sasaktan niya si Mom. Malaking masamang lobo. Kinmo, bilisan mo. Anak namin ni Yaw-Yaw. Hanapin mo si Yaw-Yaw. Hahanapin ko ang bata. Bilisan mo, okay. Mommy, gutom na ako. Kain na tayo. Ye, tara na. Master Lu, ginamit na namin lahat ng koneksyon namin. Wala pa ring balita. Siguro ito ang tadhana. Binibigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Kinmo, bilisan mo. Dalhin mo para sa Yanay test. Opo. Kung buhay ka pa, hayaan mo lang akong makita ka muli. Kahit sa kabilang dako. Master Lu, lumabas na ang resulta ng identification. Talagang ang anak ko. Talagang ang anak ko siya. Kung ganon, buhay pa siya. Pumunta kay Sue, CJ. Mommy, dito na ba tayo titira? Siya ang daddy ni Jang. Gaano mo ako kamis? Super miss. Paano ka nakarating dito? Nagdesisyon ka na, ibenta ang lugar na to. Yuha. Wala na ring dapat isipin. Dito niya dapat mahanap. 5 taon ang nakalipas. Dapat ko na siyang tinapos. Sige, kung ganoon, tara na. Nakahanap na ako ng bagong lugar. Tara na. Yaw-yaw. Sino ka? Binili ko lang ang bahay na ikaw ay.
Kin mo, okay. Bumili pabalik sa doble ng presyo. Hindi ko ibebenta. 100 milyon. 200 milyon. Kung ganun, sa iyo na ang bahay. Teka. Babae ang nagbenta. Lalaki iyan. Tara, umakyat tayo para makita. Master Lu, maghapon ka nang nakaupo dito. Siguro si Madam, siguro bumalik na siya sa Lu Residence. Galit na galit siya sa akin. Kahit bumalik siya, hindi siya babalik. Magpapadala ako ng mas maraming tao sa Su. Basta bumalik si Madam, ipapaalam ko agad sa inyo. Ilabas ang security footage. Kailangan kong malaman ang lahat na nangyari dito. Kung gayon, dapat ba natin magpatuloy sa pananatili sa Su? Antayin si Madam, siguro. Baka pumunta siya sa bar. Ang lugar kung saan tayo nagkita. Tama. Pumunta sa bar. Malapit nang mag-umaga. Siguro sarado na ang mga bar. Alam ko na, dapat buhay pa rin siya. Su. Huwag mo siyang hayaang makita ako. Sige, bumili tayo ng cake. Tara na. Madam. Nagbitiw na ako sa serbisyo ni Iwalu. Ito ang bago kong employer. So, hindi siya maaaring si Lu Zixu. Napakayabang niya. Paano siya mapupunta sa wheelchair? Napagkamalan mo ako. Wala akong kilalang Amy Lu. Madam. Hindi ka ba babalik para makita si Iwalu? Paumanhin. Siya ang asawa ko. Kakarating lang namin galing ibang bansa. Talagang napagkamalan mo ako. Master Lu, bakit ayaw mong kilalanin siya kanina? Ayaw niya akong makita. Basta masaya siya. Kaya ko siyang protektahan sa ibang paraan. Master Lu. Lu Zixu. Tumawag ng doktor. Yaw. Huwag kang mag-alala. Iniligtas tayo ni Lu Zixu. Ito ang utang niya sa akin. Pantay na tayo ngayon. Kung gayon, umalis na tayo. Madam. Mahal ka talaga ni Master Lu. Sinabi niya sa akin noon pa, na ilipat ang lahat ng ari-arian ng Lu sa pangalan mo. Handa rin siya na mamatay. Hindi niya naisip gamitin ang dugo mo para iligtas siya. Pinapahalagahan ka niya, higit pa sa buhay niya. At ang masasakit na sinabi niya sa'yo, noon, gusto lang niyang mamatay ng mag-isa, ng palihim. Ayaw niyang malaman mo, nasugatan ang mga binti ni Luye, nang subukang tumalon para sundan ka. Sinabi sa kanya ng isang master na magkakaroon ng pagbabago, iyon lang ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Madam, kapag nagising si Luye, pwede mo ba siyang bisitahin? Sino ang mga kaanak ng pasyente? Maaaring hindi na umabot ang pasyente. Sa gabing ito, pirmahan po ninyo ang form na ito. Ito ang inyong clash na sinabi ng master. Isa lang ba sa kanila ang mabubuhay sa huli? Si Oksuzi, Jayang yan. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Iligtas mo siya. Lu. Alu, gising na kayo sa wakas. Nanaginip pa rin ba? Lumuhod si Madam sa harap ni Bodha at nagmakaawa kay Dr. Jay. Kaya ka nabuhay muli. Hindi mo na ba ako galit? Kung magsinungaling ka ulit, kamumuhian kita magpakailanman. Hindi na kita kakausapin. Yaw. Huwag kang umalis. Nanaginip lang siguro ako. Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Napatawad mo na ba talaga? Tingnan natin. Master Lu, kailangan ko pong ipaalala na ang asawa nyo at si Jiangyan ay kasal na po sa ibang bansa. At sila po ay magkababata. Naberipika ko na po, nagpakasal sila para rehistro ang kanilang anak. Huwag kayong mag-alala sa inyo ang bata.
Alam mo ba kung bakit nananalo ang baguhan? Dahil pinaglaban ko ito. Daddy. Ipinapadala mo ba ako kay Tito Jang ulit? Sweetie, gusto mo ba ng kapatid na baba? Opo. Kung gano'n, makinig kay daddy, okay? Tara na. Hoy! Sandali, nagmamadali ka ba? Gabi ng kasal, kaligayahan sa kasal. Paano ako hindi magiging masaya? President Lu. Nakikita kong ang binti mo ay gumagaling ng mabuti. Sabi ng doktor, psychological to. Ngayon may anghel ako sa tabi ko. Ano ang ikakatakot ko? Si Aoksu. Paparating. Magpakabait ka, sweetie. Susunduin ka ni daddy bukas. Hi. Sim. Tito Jang, hindi mo rin ba gusto si Mommy? Jan yan. Tatay Jang, hindi mo rin ba mahal si Nanay? Oh, mahal. Minsan, ang magmahal ng isang tao ay hindi nangangahulugang dapat kayong magkasama. Kung kaya mo siyang pasayahin, ang pagpapaalam ay isa ring pagpipilian. Mahal ko rin si Nanay. Sana masaya si Nanay. Sana si Tatay ay laging kasama ni Nanay. Haha. Baliw. Tara na. Little Xu. Tulungan mo akong mag-zip. Opo, maang.